Yo mga idol, kamusta? Sports Talk PH nga pala. Ang laban ni Inoue, pag-usapan natin yan mga idol. Ngunit bago ang lahat ay huwag kakalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell button for more sports talk. So para nga po sa mga hindi nakakaalam ay kasado na ang mega showdown sa pagitan ng dalawang undefeated Japanese pound for pound champions na sila Naoya Inoue at Junto Nakatani sa buwan ng Mayo. At tanging official announcement na lang ang inaantay patungkol sa bakbakan ng dalawa. Subalit sa kasamaang palad nga po ay tila nawala ng konting excitement ang mga fight fans para sa laban na ito. Nang dahil sa hindi gaanong impresibong performance na ipinakita ni Nakatani sa huling laban niya sa unang pagsabak niya sa 122-pound super bantamweight division, kung saan kumbinsido ang karamihan na natalo talaga ito ng Meksikanong si Sebastian Hernandez. At tanging ibinigay na lamang dito ang panalo upang hindi masira ang planong laban kontra kay Naoya Inoue. Dahil po dyan ay nananawagan na lamang ang mga fans na iwanan na ni Inoue ang super bantamweight division at umakyat na daw ito sa 126-pound featherweight division. At dito umano ay labanan niya na ang higanting undefeated WBO World Champion na si Rafael Espinosa ng Mexico. Sa tangkad na 6'1" ang kampiyon na ito at record na 28 wins with 24 knockouts at walang talo, ay ang siyang dahilan kung bakit madaming fans ang naniniwala na ito na daw ang fighter na siyang nakatakdang magpatikim ng kauna-unahang talo sa binansagang halimaw ng Japan. Pero ganun pa man nga po ay mukhang malabo pa po itong mangyari sa lalong madaling panahon. Lalo pat mismong si Inoue na ang nagsabi pagkatapos ng laban ni Nakatani at Hernandez na nangangati na daw siyang labanan si Nakatani dahil gusto niya na daw tapusin ang debate patungkol sa kung sino talaga ang greatest Japanese fighter of all time. Ibang-iba na po ang ihip ng hangin ngayon kasi kung dati ay sinasabi ni Inoue na ayaw niya palabanan si Nakatani, ay kabaliktaran na po ngayon dahil siya na mismo ang naghahangad na gawin ang sagupaan nilang dalawa. Sa kabilang banda naman mga idol ay may mga kumakalat nga po ngayong balita sa iba't ibang international boxing pages na nagkasundo na umano ang ating pambansang kamao Manny Pacquiao at ang current WBA lightweight champion Gervonta Tank Davis para magtuos ngayong taon. Subalit hindi po natin alam kung may katotohanan ng balitang ito. Dahil base sa mga nakakausap natin sa loob ng MP Promotions, ay ang rematch talaga kontra kay Floyd Mayweather Jr. ang tinatrabaho nila. Kaya syempre mas paniniwalaan natin yung mga tao na nasa loob ng kampo ni Pacquiao. Sa kasalukuyan po ay naghahanap din ng isang big money fight itong si Davis dahil kung atin pong matatandaan ay siya dapat ang nakatakdang kalaban ni Jake Paul. At ayon kay Davis ay nagdesisyon daw siyang harapin si Jake Paul upang kumita ng limpak-limpak na milyones para pagkatapos ng kanilang laban ay tuluyan na siyang magretiro at titira na sa malayong lugar kung saan malayo sa mga mata ng publiko at hindi na siya makikita pa. Pero sa kasamaang palad po para kay Davis ay nasira ang lahat ng plano niya na ito nang dahil sa bigla siyang nagkaroon ng panibagong kaso, dahilan kung bakit hindi natuloy ang laban niya kay Jake Paul at si Anthony Joshua na lamang ang hinarap nito. At ngayon po ay gusto magkaroon ng malaking laban ni Davis, nakikita siya ng limpak-limpak na salapi. Kaya siguro pumasok sa isip ng mga international boxing pages ang Manny Pacquiao dahil alam din nila na sinabi na dati pa ni Pacquiao na gusto niyang labanan si Davis kasi gusto niya umanong masubukan ang tibay nito. So hanggang dito na lang po muna tayo mga idol.